Samahan niyo po ako sa First Corinthians. First Corinthians chapter 8. First Corinthians chapter 8 verse 7. However, not all possesses this knowledge, but some, through former association with idols, eat food as really offered to an idol, and their conscience, being weak, is defiled. Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and so better off if we do. But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, will he not be encouraged if this conscience is weak to eat food offered to idols? And so, by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. The sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Therefore, if food makes my brothers stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay muling lumalapit at naninikluhod sa inyo. Tulungan niyo po kami as we struggle with the passage. Tulungan po ang kaisipan namin, tulungan ang aming mga puso, ang mga titik ng inyong mga salita ay magbigay po ng linaw sa amin upang sa gayon may pamuhay po namin ito ng naayon at tugma sa inyong pananaw na ipinasulat sa mga taga-Korinto, upang kami rin po ay maganyak na lumakad ng naaayon sa inyong katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, tabong lahat ng aming dalangin. Amen. Panahon na po ng piyesta at this time. Ito po mga panahon na ito ay April, May, yan na po yung maraming piyestahan sa mga maraming bayan at barangay sa Pilipinas. Basically siguro dahil hindi tagulan at maganda sila magkaroon ng selebrasyon ng kanilang mga piyestas. And some assume it is offered to idols, some not. Yung iba ay naghahanda lang pa sa piyesta, merong makikikain sa kanilang mga tahanan. Sa mga tarem, pag piyesta ng bayan, may naghahanda sa bayan. But generally sa mga barangay, si kapitan lang may handa at pahanda sa barangay hall. Magkaiba po sila ng setup at kung paano po ito na-put up. Hindi siya pwedeng iugma o itugma o magkaroon ng relasyon ng mga fiestas ng Pilipinas na iba kumpara sa fiestas o sa pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan sa mga aklat po ng Korinto. Though merong mga fiestas na merong kaugnayan talaga sa kanilang mga Diyos-Diyosan, not simply about those idols, but they do some rituals at ginagawa po yon in connection with some. Kaya yung isa sa mga bagay na inaalay sa mga Diyos-Diyosan sa Pilipinas ay yung atang. Ang atang is literally offered sa mga evil spirits. Duwende, lamang lupa sa likod ng bahay ninyo, lalo na kung may bayabas. Pag nahulog kayo doon, mag-aatang sila doon.
etc. etc. Ang pag-aatang ibang koneksyon sa fiestas dahil ang atang is literally offered to an evil spirit. Ngayon anong problema pa natin sa ginuusapan natin yung mga taga-Korinto? Pag-usapan pa rin natin mga kapatid, food concerning to idols. Ito po yung tinatalakay natin in past 2 Sundays, and we have preaching last Sunday, which we were blessed much. Yung unang pag-aaral po natin sa Korinto, sa chapter 8, is concerning the knowledge about sacrificing to idols. That is in verse 1 to 3. Ang verse 4 to verse 6 ay patungkol naman sa realidad, concerning the reality, na kung saan ang mga Diyos-Diyosan are considered nothing, bagkus ang tuon po natin mga kapatid, ang ating Diyos ay iisa, at siya yung Panginoon ng mga Panginoon, at siya ang makapangyarihan sa lahat. At hindi siya pwedeng ikumpara sa mga Diyos-Diyosan na inimbeto ng mga tao sa kanilang mga sariling pananaw, kamukha ng paggawa ng mga ribulto, na kung saan kumuha sila ng kahoy tapos yung tinanggal nila sa isang kahoy ay ginawang panggatong, pinangluto ng pagkain, at yung natira ay kanilang sinamba. Ganon din yung mga gyari sa semento. Yung semento ay pinanggawa ng ribulto, tapos sinamba yung ibang sobra, pinanggawang hollow block, so kaya dinagdag sa kanilang mga daanan. Yung iba naman ay yari sa fiberglass, na kung saan yung iba ay ginawang ribulto para sambahin, yung isa ay gawing Iron Man o si Batman o at si Superman, si Wonder Woman sa kanyang tabi. Pareha silang yari sa fiberglass. Ito yung mga naimbento ng mga tao patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi sila totoo. Ang totoo, ang ating Diyos. Pero mga kapatid, kapag pinag-uusapan po natin ang offering to idols o pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, there is a certain issue na kung saan si Pablo ang tinalakay, at isa sa kanyang mga tinalakay ay patungkol sa pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan at sa pagkain ng pagkain nila. Ayon sa isang comentarista about the 1 Corinthians 8, actually hanggang chapter 10 po yung issue. Sabi niya, pwedeng sumagot si Pablo ng mabilis, yes or no. Sabi niya, hindi niya ginawa yun. Ayun po yung medyo mahirap sa passage. Pwedeng sabihin ni Pablo na huwag kayong kakain food offered to idols. Pwede niya rin sabihin, you're allowed. Ang issue nila is, ng mga taga-Korinto ay dapat ba kaming kumain at hindi kumain ng inialay ng na karne sa mga Diyos-Diyosan? Hindi daw po ganun ang issue. Ang issue nila is this: why can't we eat food offered to idols? Bakit hindi kami pwedeng kumain ng mga pagkain para o inialay para sa mga Diyos-Diyosan? Ulitin po natin yung issue ng Corinth. Bakit hindi kami pwedeng kumain ng karne na inialay sa Diyos-Diyosan? Yun po yung issue nila. Hindi nila issue yung pwede pa kaming kumain at hindi kumain ng pagkain inialay sa Diyos-Diyosan. Magulo ba ako? No, ito po yung wrong issue. Ang wrong issue is, can we eat or not food offered to idols? Wrong issue po yun. Ito yung totoong issue. Why can't we? Bakit hindi kami pwedeng kumain ng pagkain inialay sa Diyos-Diyosan? Ngayon, pag-uusapan po natin yung implication nito. No, pag ako'y kumain, ano ang idinudulot nito? What does it imply sa aking kapaligiran? Puntahan na po natin yung verse 7. Sabi niya, however, not all possess this knowledge. Yung issue ng knowledge, yan na naman, saan nagagaling yung knowledge at problema at pausapin patungkol sa knowledge? It might be dun sa verse 4 hanggang verse 6, that's knowledge about God and food offered to idols.
Hindi lahat ay merong ganong kalawak na pananaw. Baka tanangin, Pastor, hindi ba nila alam? Hindi ba natalakay ni Apostol Pablo ang lahat ng katuruan para sa mga taga-Korinto? Mga kapatid, there's some point na kapag nagtuturo ka sa church, tapos merong madadagdag sa simbahan in the middle nung mahabang panahon na nag-aaral kayo, tapos hindi ka pa nakakabalik do sa aralin na tinalakay mo na nauna, yung tumating na nandun sa bandang huli o sa gitna, hindi pa niya alam yung maraming detalye do sa pinag-aralan na nauna. Naintindihan po natin? Ano po? Parang ganito. Pag tinanong ako, ilan na yung librong inulit ko na ipangaral dito sa church? Parang Santiago pa lang yata yung nauulit ko na i-preach po dito. No? Na-i-preach ko na yung Colossians, na-i-preach ko na yung Ephesians, na-i-preach na po yung Romans. Na-i-preach na sa atin ang 1 John at 1 Timothy na mga kapatid. Now in Ecclesiastes, ilan yung mga naulit na namin, parang James pa lang po yung nauulit. Ibig sabihin nung pinangaral yung Colossians, marami sa inyo wala. Ibig sabihin yung usapin patungkol sa Colossae, hindi ba alam ng marami? Baka alam natin because we read, pero yung pangangaral po doon di pa na-encounter. Ganun din po yung akalat po ng Efeso. Dahil yun po yung una kong pinangaral dito is Colossians. That's 2001. Di pa tao yung iba. Nung simulan po yung pangangaral doon. Kaya, ganun din yung possible issue na yung mga taga-Korinto na iba, hindi naman nila alam po yung kaalaman o mga doktrina na pinag-aralan nila patungkol sa Diyos, patungkol din sa ating Panginoong Jesucristo. Evangelism is just maliit na bagay pa lang, yung natuto kayo na ikaw makasalanan, na-offend mo ang Diyos, nagkasala ka sa Diyos, kailangan mo nang magbabayad para sa iyong kasalanan, that is the Lord Jesus Christ. Mga basic po yun, sa maraming aralin, kung 1,000 pages po yung aralin patungkol sa mga doktrina, wala pang page 1 po yun. Okay, but when we detail the gospel, syempre mas malawak po siya, yung tinuturo natin sa evangelism, maliit na porsyento lang yun. It's a summary of so many issues bago na narating po yung short messages about the gospel. Kaya pag sinabi ni Paul, the gospel is about the death, the burial of the Lord Jesus Christ and His resurrection. Pag dinitalye po natin yun, kukulangin po yung isang taon, simply to discuss yung mga bawat punto na meron po doon. Kaya posibleng ganito din po yung issue ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Maraming nakakaalam siguro yung mga first na nauna o na unang nakadalo sa kanilang pagdidipon. How about the others? And then in comparison with idols, di natin alam kung natika po lahat yung mga bagay-bagay patungkol dyan nung nandun si Apostol Pablo o sa patuloy po nilang pag-aaral sa salita ng Diyos. It is assumed, mga 2 taon lang siya dito. Hindi niya matatalakay lahat po yung mga usapin. Okay, kaya sabi na hindi lahat ay merong ganitong kaalaman. But some, sabi na sa verse 7, through former association with idols, eat food as really offered to an idol. Baka meron ding issue doon sa knowledge of implication about the food. Pero sabi na, baka meron. But some, meron. Hindi siya assumption. Meron sa kanilang kalagitnaan. Sabi niya, sa kanilang former association sa mga idols, eat food as really offered to an idol. Kaya pag kumain sila, ang idea is pagan worship. Okay? Ulitin ko po, hindi siya kaparehas ng piyestas natin. Kahit po sa piyestang Tarlac, na we love idols so much. Dami namin Diyos-Diyosan sa Tarlac, tapos pagbabalik pa kayo sa Pampanga, lalo ng malala. Yan naman yung Holy Week, may magpapapako na naman, tapos may magpipinetensya, tapos may magbabasa na naman ng pasyon, tapos bawal maligo.
Miyerkules, Huwebes, Biyernes, bawal maligo. Pagka taga-Tarlac ka na Katoliko hanggang Pampanga, pwede ka lang maligo ng Sabado. No wonder marami pong pupunta rito at dadaan para pupunta sa beach kasi maliligo na sila. Yung libag ng 3 araw, ipon na ipon po yun. It's part of it. At yung iba naglalakad walang tsinelas is part of their panata. Yung iba naman hindi kumakain. Nagpa-fasting out the panata. Kaya magkakaiba pa rin yung piyesta. Hindi siya kamukha dito. Literally, they offered meat. Meat ito mga kapatid, no? Hindi po lahat. Hindi minudo, hindi asado, hindi apritada. Meat. Raw meat. Lulutuin pa lang sa temple. Yung iba hindi na naluluto, baka sinisingkotsa lang. Sinisingkotsa. Salamat naman. Ipapakulo lang, tapos lalagyan ng asin yung karne. Then kinabukasan, doon lulutuin kung anong sangkap yung ilalagay. Kung minuto o anong sangkap nung gagawin. But anyway, iaalay to kayong iba tinitinda. Yung iba kakainin sa temple, the priest, yung nag-o-offer. Tapos yung iba, dahil sobra na yung ilalagay sa priest, kung marami nag-alay, di niya makakain lahat, ititinda sa palengke. Hindi ko po alam kung familiar kayo sa Manawag. Pag pumunta ka sa Manawag, nung bata kayo, tapos may mabibili ka doon na pendant, sasabihin niya sa'yo, pinabless niya sa pare. Nakabili na kayo ng ganon. Tapos isasawsaw lang niya doon sa pinagana ng kamay, yung pag nagko-cross sila. Holy water ang tawag. Minsan sinasawsaw lang, tapos biglang babalik sa'yo yung nagtitinda. Sabi niya, biles na ng pare. Hindi ko alam kung biles talaga ng pare yun, Pero we assume na isasawsaw lang niya doon sa holy water na tinatawag nila na hawak ng angel. Tapos ibibigay sa'yo. May idea na ganito ito, kaya lang ito, iba talaga siya, food offered to idols. Yung iba kakainin, yung iba hindi kakainin na tinitinda sa palengke. Ang problema nito mga kapatid, there is a political issues with it. Kapag sila ay may handaan, birthday, kasal, at iba pang mga okasyon, naghahanda talaga sila ng ganitong pagkain. Ang problema, ang pinagmamalaki ng palengke na nagtitinda ng karne ng hayop na inialay, sasabihin niya sa'yo, inalay ito sa Diyos-Diyosan. Wala itong evil spirits, kaya kapag kumain ka, lalakas ka pati. Parang energy food, Okay. Kaya ganun po yung idea nila. Kaya ang problema mo, kung ikaw ay nando sa bahay at magluluto sila ng pagkain, kakain ka o hindi? Paano kung politiko ka? Kakain ka o hindi? Pag di ka kumain, ang sasabihin sa'yo, masamang ugali ng politiko na yan, hindi marunong makisama at hindi siya nakikikain sa ibang mga tao, lalo na kapag mahirap. Yung mga lasengko, sabi nila, si Mayor, hindi namin gusto, hindi man siya makashot. Alam niyo naman yun. Kaya nga yung ibang mga politiko sa ibang bayan, dahil konti lang yung barangay, pinapainom lahat yung mga barangay captain, tsaka tanod, etc. Kaya niyang ikutin yun bago umabot po yung eleksyon. It's part of it. Sa Chinese daw, ewan ko kung tama, di ko na-research. Sabi daw sa Chinese, kapag yung inialay nila yung pagkain nila kay Buddha, tapos hindi ka kakain, it's simply denial of your family at sinasabi mo hindi ka na Chinese. Mas malupit doon, Ganon din yung idea po nito. Kaya pag sinabing kakain ka ng inihanda nila, may idea siya na your relationship with your family may kaugnayan sa iyong relasyon sa iyong komunidad. Pero sabi ni Apostol Pablo, meron kapag kumain siya dyan, kahit wala naman talagang effect yung food to the idols, naniniwala siya na yung pagkain ay inialay sa Diyos-Diyosan. Yun po yung conscience niya, inialay ito sa Diyos-Diyosan.
Kaya ang iisipin nun, I won't eat because it is food offered to idols. Naintindihan po natin na kaya sabi na doon sa verse 8, food will not commend us to God. Hindi ka naman niya dadalhin sa Diyos para ikaw ay mas maging malapit sa Diyos o mas maging banal. Sabi niya, we are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. Ito naman po yung issue. Totoo sabi niya, sinasabi ni Paul, hindi naman talaga ito nakaka-epekto sa iyong relasyon sa Diyos. You'll be nearer or further from the Lord. Ang food niya is a general food po. Yung pagkain, hindi ka ilalapit o ilalayo sa Diyos. Hindi ka magiging more spiritual patungkol doon. Kaya lang, sabi niya, baka maging stumbling block tayo sa kapatid natin na hindi ganun kalalim ang kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, on what we do, o sa kanilang pagkain, sinasabi niya, sa inyong pagkain, maging aware kayo. Kung kumain kayo na offered to idols, alam nung kasama mo yun, at alam mo ma-offend siya, huwag kang kakain doon. Ito isang fearful, isa sa pinuproblema po ni Apostol Pablo. Hindi kasi ito simple na issue, no? Kakain ako, tapos it will affect others. Ganun lang, pastor, maging maingat lang. Hindi po ganun kasimple yung issue ni Apostle Paul. Ito yung issue ni Apostle Paul. Ang kinakatakutan ni Apostol Pablo, yung weak in conscience. Baka pag nakita niya yung mga matatanda sa pananampalataya na ginawa yun, kumain sila, hindi sa mga pangkaraniwang, kumain sila sa templo na wala naman talagang effect sa katawan. Kapag kumain sila dun at merong nakakita sa kanila, ang aakalain ng iba na bago sa pananampalataya na pwede palang ganun o kaya may tendency silang babalik sa paganism. Pwede palang kumain at gawin na lang po natin. Baka sabihin niyo, pastor, hindi yan. Nasa tao na yan. Totoo naman po yan. Pero, alam niyo ba, nung bago kayo mananampalataya, drinking wine para sa inyo hindi tama, di ba? Ngayon, pag matagal ka na sa pananampalataya, na-realize mo, naturo, ito po yung nakakatakot. Naturo na yung pag-inom ng alak, hindi kasalanan, ang paglalasing ang bawal. Yun po yung rule ng Bible. Pero sa nabi din nung Proverbs, kapag ang alak ay mapula, wag mong pagnasain. Kapag nakita nila, meron pong tendency yung iba na iinom sila ng alak kasi hindi naman to bawal. Naintindihan niyo ba yung punto ko? Nakita nila, pwede palang gawin yan. Tendencies, they also eat o drink wine. Dahil nakita nila, pwede naman palang uminom ng alak, mapapagbigyan ngayon yung sistema niya na pag-aalak o pag-iinom. Hindi naman kasalanan, pwede palang uminom, then iinom sila. When it is not even necessary na dapat gawin. Ginawa lang niya yung pag-inom ulit, kasi may nakita siya, hindi pala kasalanan ng uminom ng alak, iinom na siya ulit. Naintindihan niyo ba yung punto nun? Pag na-save ka, alam mo yung tendency ng alak. Makita mo lahat yung bartak dito na pag uminom, nalalasing, nagwawala, etc. etc. Alam mo hindi maganda talaga yung effect. Tapos, hindi kayo inom. Pero pag nakita mo na, di pala kasalanan ng uminom, pwede pala. Then you go to that point. Tapos nakita mo yung mga leaders mo, umiinom, o yung matatanda sa pananampalataya, pwede pala. And then we drink wine. Basta di tayo malalasing. Yung tendency po nun, tutungo yung tao, babalik siya sa sistema niya ng ganon.
May nakita po ako niyan, ha? Totoo to, hindi to itong pastor, hindi. Pag alam nila yung stand nila, ayun nga, nalaman nga yung stand, hindi nga iinom eh. Ang iniiwasan lang po natin, gagawa tayo ng law, bawal uminom ng alak. Law yun. That is Pharisaic. Gagawa kang batas, wala sa Bible. But it doesn't mean pag wala sa Bible, pwede natin siyang ginagawa. It has a bad effect in the body. Pati yung paninigarilyo, pastor, hindi po nakalagay sa Bible ang paninigarilyo, then I can smoke. Yes, pero bakit ka mag-smoke? Kasi hindi naman siya bawal. Kasi meron ako nakikitang ng pastor, matatanda na sa pananampalataya, then they smoke. Then, pwede din ba akong manigarilyo? Una, bakit ka maninigarilyo? Kasi maporma. Una, maitim yung gilagid, maitim yung ngipin. Anong porma po dun? Maitim yung labi. Kasi basta nakaganyan. Ngayon. Anong mas maporma? Ito, o ito, o ito. Forma lahat yun eh. Forma lang pala, di magbihis kang maayos. Ipunin mo lahat ng sisindi mo sigarilyo, makakatayo ka, makakabili ka ng enough na hollow blocks para sa isang bahay. Kinuwenta na po nila yan. You can build the house by stopping yourself from smoking. Yung mga naninigarilyo. Itigil mo daw yung paninigarilyo, baka makatayo ka ng bahay. Basta ipunin mo lahat yung susunugin mo. Kaya ganun po ito. Ito yung posibleng effect niya sa iyong kapwa mananampalataya. When you do things, totoo, hindi siya law, it can bring weak people sa sistema na mali. Kamukha po nito. Ang kinakatakutan ni Apostle Paul is, baka babalik ito sa kanilang paganism, which he combat. Nung pumunta siya sa Corinto, isa sa mga pinag-usapan nila is about pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya kung kakain ka doon, akala niya tama yon, tapos kakain din siya, pero sa kanya, pagkain yun para sa Diyos-Diyosan. And that's bringing him back to paganism. Kaya maingat po tayo. Pastor, pwedeng kumain ng ganyan? Pwede. Pero, kung alam mo na inialay talaga yun, huwag ka nang kakain. Kumain ka na lang ng iba. Alam niyo ba yan? Wala ka na bang ibang kakainin kung hindi yung inialay sa Diyos-Diyos? Pastor, lahat ng nabibiling karne sa palengke, inialay sa Diyos-Diyosan. Di wag kang bibili sa palengking yun. In your love for the Lord. Kaya lang, para to join the world is, wala mabiling pastor, yan na lang. Tapos yung katabi mo, nagagalit na doon sa tabi. Ano ba naman itong kasama ko, etc., etc. Naintindihan po natin. Totoo, physically wala siyang effect. But in conscience, it destroys others. Sabi na, we have to consider them. Tuloy pa po natin yung verse 10. Sabi na, for if anyone sees you who have knowledge eating in an idol's temple, the idol's temple po yung issue, no? Will he not be encouraged if his conscience is weak to eat food offered to idols? Di may kaya siya, babalik yan sa paganism. Pares din naman pala, sabi niya. And so, by your knowledge, this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died. Ayun po yung effect po nito. Ito yung kanyang implication. Yung freedom natin, hindi natin siya pwedeng gamitin basta-basta. Malaya po akong gawin po ito. O malaya kang gawin. Totoo naman. Kaya lang, anong effect? Anong epekto nito sa iyong kakilala, sa pananampalataya? Alam niyo ba, they watch us, how we live. Kahit nga po yung pagsamba, tinitingnan po yun. Baka kala nyo, Pastor, kahit po yung mga kami, pag nagagather po yung mga pastors,
Dati merong grupo na nauuna mag-gather bago us. Ang tawag nila ay prayer warrior, and they prayed. Ang comment ng community is, Pastor, may nag-aaway sa inyo umagang-umaga alas 6. Sino pong nag-aaway dun sa church nyo? Dito po yun Tapos doon sa church din tinanong, sino po yung nag-aaway ng alas 6 po dyan sa inyo? O, di, balik kami sa kasaysayan. Anong nag-aaway? Sino ba yung nandito kaninang mga 6? Did they come? Yung pala merong nagpipray, nagsisigawan. Yung community, ang alam nila sa prayer ay mataimtim. Lalo na kung galing po kayo sa Catholic Church, Catholic community, mataimtim po yung prayer. Alam naman nyo na po yun eh. You have to pray. Mataimtim sila manalangin. Tapos, nung naging born again, nag-aaway ang tingin nila sa sobrang ingay ng mga nagpipray. It has an effect. Kahit po yung pagngata, tinatanong, Pastor, yung pagsamba nyo ba, nagwawala kayo o kumakanta? Oo nga, mga baliw talaga yung mga nandiyan, kaya ganyan sila kumanta. Alam niyo ba yung mga ganun na mga idea? They watch. How much more sa loob kung paano tayo namumuhay sa loob ng simbahan. Tingnan niyo po When we come late sa worship, ang tingin ng tao, ang Kristiyano, late ang worship. Even Christians. Sabi yung teacher ko sa Phoebias na babae, pinapasyalan kasi kami. Di naman namin alam, darating siyang bigla na lang. Surprise yun, bigla na lang siyang darating. Pumunta siya sa Tarlac para tingnan ako paano yung church, how it goes. Alam niya, hindi ako pastor. Dumating siya ng 9:30. Alam niya yung worship sa Divine Grace Bible Church ay 8:30. Tinanong niya, anong oras yung worship niyo? Pastor Bobot, sabi na, kahit di ako pastor. Ma'am, 8:30. Ayun lang, hindi ko naman alam darating siya. Tapos dumating siya, 9:30. Nagkausap kami. Anong oras ang worship niyo? Sabi niya, 8:30 ma'am. Bakit po? Kayo pa lang ang simbahan na puntahan ko na nag-i-start sa time. Ibig sabihin, ang pananaw sa born again, pag Christian born again worship, late. Bakit? Everybody's late. Oh, pastor. Pag late tayo, it's not simply about that. Our God is offended because He is the last priority. Pag sa trabaho na late ka, minus 200 per minute o per hour. Hiyang-hiya ka kay boss kasi masama yung tingin. Nung buhay yung tatay ko at din siya doon sa 10, IRLT, Institute of Rural Life Technology. Pag yung mga teachers niya late, yung tatay ko nakaupo sa harap ng opisina at doon siya mismo nakatayo. Lahat ng papasok, nakikita niya. Kaya mula gate na about 300 meters, yung tatay ko nakatingin na mula doon at makikita mo yung tumatakbo yung mga teachers. Tapos sabi namin, late na naman si ma'am. Ayan, sira yung takong niya pagdating sa opisina ni sir. Pero bakit sa Diyos, we're not worried about it? Kay boss, takot tayo, sa Diyos hindi. Then we come late. And everybody will look at the worship as a late thing. We look at the worship as minor. That's an effect. Yung bagong mananampalataya, pag worship pala hindi sasunod ang born again, dapat late. See the effect? Inintindihan niyo ba? Ganon din po yung pagkain offered to idols. Pwede pala yun. Pwede pala akong maging pagano at maging Kristiyano. Then it destroys others. Verse 11. Sabi na, when we do that, inakay natin ang isang bagong mananampalataya na binayaran ni Kristo, ibinabalik natin siya sa paganismo. That's why maingat po tayo with the food offered to idols. Pastor, di ba dapat kainin? Wala naman talagang effect.
it can affect others. Lalo na kung kakainin mo yan sa lugar ng temple worship. Naintindihan po natin yung issue. Pastor, paano sa Catholic Church, can we attend? Yes, you can. Alam niyo ba kung ano yung problema ng Catholic worship? It's simply the ostia, ginagawang totoong katawan at dugo ni Kristo yung ostia tsaka yung alak. Ginagawa talagang totoo. Kaya nilalatin po yun eh. Pwede naman yung Tagalogin ng pari po yun. May Tagalog equivalent naman po yun. Ito ilalatin nila, they transform yung ostia tsaka yung wine na true body and blood of Christ. Yung technicality po nung details ng worship, di nyo naman po mahahanapan ng evil part po yun. Hindi nyo masyadong, ewan ko kung buti pa nga sila nagbabasa 2 beses sa Bible. Sa unang pagbasa at ikalawang pagbasa, tapos meron pang tugunan sa awit. Dami nilang pagbasa Ba't ko alam, nung pumunta kami Don Bosco Tarlac, may program po kaming ginagamit. Tapos, nandun na rin yung kanta na kakantahin. Kaya maraming pumupunta doon kasi detailed masyado. Yun lang po yung sa Catholic, yung ostia, tsaka po yung alak. Don't take them. Yun po yung pagan part po nun. Kaya pag pumunta po kayo doon, ingatan niyo po yun. Baka isa ka sa nakapila doon na nakanganga doon sa pare. Kaya yun po yung mga binabantayan na bagay. Yung ibang details, wag na natin problemahin. Pastor, hindi naman pinainom yung alak, sinausaw lang doon sa kung 300 po yung pupunta doon naman, maubos talaga yung alak ng pari. Baka siya naman di makainom. Hindi siya makashot. Part ng ritual po yun. Intindihan po natin yung mga bagay bawa may namatay sa inyo. Nung una ako dito, alam naman kapatid, di ako pumapasok sa Catholic Church. Tuloy di rin sila makapasok kasi nintabayan ako sa labas. Nakikipaglibing lang ako niyan, doon ako sa labas. Tuloy ngawit ako, di ka makaupo. But looking at the details, mga kapatid, yung paganism part lang po nun is yung ostia, tsaka yung alak. Yung Lord's Supper part ng pare. Yung iba, hindi niyo po mahanapan ng in contrast with the Lord, maliban sa mga turo ng pare. You could neglect them naman. Kaya mga kapatid, let's be careful sa bagay na po yun. Sa verse 11, in verse 12, sabi na, the sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Ayun po yung problema nito. Kapag nadala mo ulit yan sa paganism practice, then that is sin. Kaya sabi na sa verse 13, therefore if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. Mga kapatid, ulit hindi po to lahat ng meat. Meat offered to the god of a pagan, tapos inialay yon sa kanyang paganong Diyos-Diyosan. Hindi po lahat ng karne. Baka sabi, ayan pastor, malinaw kailangan veggie lang tayo, bawal lang kumain ng karne. Yung protein mo, kunin mo na lang sa itlog, pero wag mong ipiprito kasi may cholesterol. Nilaga lang o fresh. Hirap naman kainin fresh. Kailangan may kasamang sasaparilla. Magsusugar ka naman. O bawal na naman. O nilaga na lang. Pagka hindi nilaga, baka merong cholera. Ayan na naman, hindi mo rin makakain. Ilaga nyo na lang. Hindi po lahat ng meat bawal. Ito, meat offered to idols. Wag po natin gagamitin to, pastor. Ayan, malinaw ang pagkakalagay ng Bible, bawal kumain ng karne ang born again.
Ulitin natin. Meat offered to idols. Ang sinasabi niyang bawal. Wala naman talagang effect sa katawan, but it can cause others na ma-offend. At hindi sila mahiwalay sa sistema ng mundo. Kaya mga kapatid, kahit po sa mga ginagawa po natin, will I not offend others? Yes, you have the liberty, pero hindi ba ito makaka-offend sa iba? Sabi ng isang pastor, sa Bobot, sabi niya, paano kung yung born again, naninigarilyo, papayagan mo ba bang pumunta sa church? Sabi ko, ikaw, hindi, sabi niya. Baka gagayahin siya ng mga members na maninigarilyo. Sabi nung naninigarilyo, hindi ko naman ginagawa sa harap ng iba, sa bahay lang. Sa buong pamilya niya, pinapakita yun. In the end, makikita rin ng bata, and then, kung anong maling ginagawa ng matanda, ginagawa ng bata. It will follow and copy. Intindihan natin mga kapatid. Let's be considerate with others. Hindi man siya bawal, literal, but it can offend and cause others to stumble or mas mahirap, may balik sila sa paganism. Then maging maingat po tayo sa mga bagay po na yon. Not to offend. Kaya pag pinag-uusapan po yung food concerning to idols, alam po natin paano yung details nito. Alam natin ang realidad, hindi totoo mga idols, ang Diyos lang ang totoo. Pero kahit anong isipin po natin, ang pagkaing inalay sa Diyos-Diyosan ay inalay pa rin sa Diyos-Diyosan. Ang pagkaing inalay sa evil spirit sa pamamagitan po ng atang ay inialay pa rin sa evil spirit. Hindi ka naman mapuposes dyan, pero alay pa rin po yun sa evil spirits. Therefore, do not participate. Huwag nating sabihin, Pastor, mga unbelievers naman ang nandun kahit na. Baka di na ma-born again po yun dahil sa example na mayroon po siyang makikita po sa atin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, tulungan kami na lagi kaming maingat with our system. Sa amin po mga ginagawa, hindi namin minsan nakikita that it can cause sa iba to be stumbled. Nawa maging maingat po kami sa aming mga lakarin na even though we have freedom, malaya kami gawin ng isang bagay, pero baka naman makasira sa spirituality at pananampalataya ng iba. Ingatan kami, aming Diyos, at pag-ingatan. At laging turuan ang aming puso't kaisipan. We would be aware, especially food offered to idols, o sa iba pang mga bagay at sistema ng mundo na posibleng kasanayan namin, nawa maging maingat kami para matulungan po namin yung iba not to stumble, but to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ng aming dalangin. Amen.